That's Tsaka, on him. I am on the record as saying, pag minangyari kay BP Sara, suspect si Marbel. Ako malinaw. Baka may plano sila laban kay BP Sara. At laban sa lahat sa amin na tinanggalan ng security. Kaya nga po, pag minangyari sa amin, ang unang suspect po dyan, yung mga nagtanggal na aming mga tao na nagbibigay ng seguridad. Di ba obvious naman yun? Alam mo, gaya ng aking sinabi, ang seguridad, kapag hindi mo pinagkakatiwalaan ng nagbibigay ng seguridad, wala ka rin seguridad. So, ang importante, hindi lang merong tao na nagtalaga na magbantay sa'yo, kung hindi... ng salita ni VP Sara, attorney, wala nang wala nang PNP chief, wala nang general, diretso na open letter to Romel Marbil. Romel. Tapos kama agad, diretso na. Kumbaga makikita natin na galit na galit itong pangalawang pangulo sa pangyayari at tila nawawalan na rin siya ng respeto dito sa PNP chief. Mas malalim ang tingin ko dyan. Hindi lang yan respeto. Yan ay pagkilala ni VP na yung mga ginagawa ngayon ni Marbel ay hindi sang-ayon sa inaasahan sa isang profesional na kapulisan. Kaya tinanggal niya yung titulo. You're not conducting yourself as a professional member of the PNP and you do not deserve to be addressed by your title. So hindi lang po galit yan. Yan po talaga ay paghiwatig ang iyong gawain, hindi gawain ng isang profesional na pulis. Well, una-una, no? Sa taong bayan muna. Sa taong bayan muna, yan ay magiging dahilan para talagang lalo pang mabawasan ang tiwala sa kapulisan. Na nakakalungkot dahil nung panahon naman ng ama ni Vice President Duterte, kaya nga siya dinadawit ngayon sa so-called extralegal killings at dinidemanda sa ICC kasi talagang pinanindigan niya ang mga pulis. Ang sabi niya, talaga namang bayolente itong war against drugs, bakapan ko mga pulis pag tamang ginagawa nila. Dinoble pa nga niya ang sweldo. No? So nakapagtataka na itong si Marbel ay parang ang bilis makalimot. No? Na nung minsan, kaya nga ngayon nasasakdal ang Presidente Duterte sa mga kaso dyan sa ICC dahil pinanindigan niya ng lahat ng napatay ng pulis ay nagkaroon ng banta sa buhay ng pulis. Now, sa taong bayan, kung ang buhay ng Vice President na pinakamataas na mandato ang nakuha sa huling eleksyon ay hindi mabigyan proteksyon ng kapulisan, paano pa kaya yung ordinaryong mamamayan? Meron pa ba silang aasahan na mabibigyan sila ng proteksyon para sa kanilang mga buhay? No? At syempre, sa hanay ng mga pulis, hindi nila maintindihan kung paano magagawa ito ng kanilang hepe. Samantala ngayon, pinagbabayaran ng ama ni Vice President yung paninindigan niya na suportado niya ang kapulisan, maski siya pa ay mapakulong. Sagot niya ang gawain ng mga kapulisan dahil importante yung naging papel ng pulis dito sa droga, yung gera laban sa pinagbabawal na droga. Posible bang mangyari kung yung assassination plot na ginawa doon kay dating US President Trump, maaari ho bang mangyari din yan kay VP Sara? That's on Marbel pag binangyari yan. Ang iisipin ng tao, kaya pala tinanggalan ng pulis para magkaroon ng pagkakataon na mapatay si VP Sara. That's on him.